naramdaman nyo nung nakapasok kayo sa top 24 at hindi kayo nakapasok sa top 12? Tapos ngayon na may opportunity na national pageant, tatanggihan ko pa ba? Kahit hindi ko alam yung posibleng mangyari sa akin, umuwi talaga ako. Noong una ha, I swear, parang sabi ko parang kailangan ko magpalit on the spot. Kasi alam niyo, yung parang risky siya, parang you're competing sa Philippines, bakit dadalhin mo yan dito? And paano kung ganito yung maging feedback ng tao? Hello everybody, this is Rochelle and welcome back again to our vlog. For today's video guys, sasagutin po natin yung mga katanungan regarding po sa journey natin sa MUPH 2025. At guys, nag-ask po tayo sa Instagram and ang daming lumabas na question. And gusto ko siyang sagutin today. Let's start. And guys, alam nyo, I am so excited kasi marami din to. Nakita ko siya and nagulat ako. Like, ang dami talaga niya. Kaya ngayon, magsimula na tayo. Guys, hindi ako kinakabahan sa mga questions kasi sasagot po ako depende sa aking experience. Ang sasagutin ko po ay pawang katotohanan lang. Sino po pinaka-close mo sa batch niyo sa Miss Universe Philippines? Actually, sa Miss Universe Philippines 2025, masasabi ko na ang close ko talaga, gusto ko yung personality and story kay Jarina. And yun yung masasabi ko na closest. And wala kaming communication ngayon, pero hopefully soon mapuntahan ko siya. And actually guys, lahat kaming mga girls, nakabuo kami ng iba't ibang way ng band sa isa't isa. And masasabi ko na kay Jarina, talking to her sa lahat ng like travel namin, magkausap kami, yun yung nag-mark sa utak ko. And I love her so much. And alam niya yun. Paano ka nag-decide na sumali sa MUPH 2020? Paano ako nag-decide sumali? Noong una, hindi din talaga ganun kabuo sa loob ko ang sumali. Kasi 'di ba, nasa abroad na ako and nag-work na ako doon and I can say naman na yung work ko is stable na siya. Kumbaga parang kung uuwi ako, mag-back to zero ako. Tapos naisip ko, sa lahat ng experiences ko, simula bata ako sa pageantry, simula 13 years old, tapos ngayon na may opportunity na national pageant, tatanggihan ko pa ba? 'Di ba parang lahat ng experiences ko sa local, sa provincial pageant na meron ako, parang gusto ko siyang dalhin sa national pageant. Kaya parang kahit hindi ko alam yung posibleng mangyari sa akin, umuwi talaga ako. Ano yung time na na-realize mo na grabe, MUPH na talaga to, this is it? Mas na-realize ko na, mas nag-sink in sa akin na nasa Miss Universe Philippines stage na ako nung iba yung expectations ng tao sa akin. Alam mo yung parang nasa gitna kami ng gera na hindi kami pwedeng mag-rebut. Hindi kami pwedeng pumutok ng baril kasi pag lumaban kami pabalik, kami yung magiging talo. And masasabi ko na isa ako sa most bashed na candidates. Pero dahil nga nandun kami sa MUPH, wala kaming, although may karapatan naman kami magsalita, pero mas pinili kong manahimik. Ayun, na-realize ko lang na nasa MUPH ako kasi grabe yung mga tao. Saan nanggagaling yung hate na meron kayo sa inyong katawan? Saan nanggagaling yung negativity na pwede nyong ibato sa tao na alam niyo namang walang ginawa sa inyo, di ba? For me lang naman, sa sobrang daming bashing, naging positive ako. Kasi kapag nagpatalo ako, mas talo ako. Feel when you represented Oriental Mindoro? Alam niyo, palagi ko tong sinasabi na parang may part sa akin na kahit saan man ako dalhin ng pangarap and ng mga decisions ko sa buhay ko. Oriental Mindoro, ang laking part na sa akin kasi dito ako lumaki and ito yung lugar na humubog sa akin bilang Rochelle. So, representing Oriental Mindoro sa national stage is a very huge siya. Hindi siya responsibility pero sobrang laking learning niya sa akin. And nakaka-proud na dalhin yung Oriental Mindoro kung saan ako nagsimula talaga. Alam nyo, madami akong experiences especially sa MUPH, yung mga handlers namin doon, yung mga nag-aalaga sa amin doon, naguguluhan sila sa Occidental and Oriental Mindoro kasi hindi nga sila ganun ka-familiar sa Mindoro. And akala nila yung Mindoro, akala nila Mindanao, kasi bihira lang nila naririnig. Ano po ang feeling na makita si Atisa at kinabahan po ba kayo nung nakita mo po siya? Alam niyo, nasabi ko na rin to sa isang live. And at first, I thought na she's just a guest. Akala ko guest lang siya nung araw na yun. Kasi 'di ba parang kakapanalo lang din yan last year. Tapos nagulat yung answer. Kasi sabi ko, ala, grabe, sali pala siya. Pero Atisa, sobrang simple niya and she's just doing her best
Promise. Saludo ako sa kanya. I know kung paano niya pinaghirapan yung crown. I mean, lahat naman kami. Pero deserve niya talaga yon. Sabi ko din sa sarili ko, ay alam ko, wala magre-repeat this year na repeaters, na mga veterans. Kasi like last year, iba yung laban. Correct me if I'm wrong lang kung sino yung mga kasali. Pero for me, mga veterans na talaga yung nandun. Sabi ko sa sarili ko, wala magre-repeat. Pero grabe, this year, ay nako na lang. Pero mas naging worth it kasi in-enjoy ko talaga yung pageant. Sino po nakaisip ng gown with super long, flowy cape? Actually guys, ang nakaisip talaga niyan is si Harvey Sennett. And parang nagkaroon kami ng meeting bago ako umuwi ng Pilipinas. Ang gusto namin is my team and siya, parang gusto namin mailabas life ko sa abroad, Dubai, Arab country, tapos sa Pilipinas. And yung outcome, nung una I swear, parang sabi ko, parang kailangan ko magpalit on the spot. Pero nung tumagal, habang tumatagal na nakikita ko yung gown, mas na-appreciate ko siya. Kasi alam niyo, yung parang risky siya, parang you're competing sa Philippines, bakit dadalhin mo yan dito and you're a Filipina? Alam mo yung parang ang daming questions sa utak ko na paano kung ganito yung maging feedback ng tao. Pero at the end of the day, it's me representing myself and my province and kung ano yung life ko, kaya yun. Hoy, tsaka alam nyo ba, ito lang 1 hour na lang. As in 1 hour na lang, hindi pa ako nakakapag-decide kung anong isusuot ko na gown. Kasi guys, yung blue dapat pang finals. Yung blue talaga is dapat pang finals. So, inisip ko, it's still a competition. We're not sure if makakasuot ako ng gown. So, sabi ko, bakit? Parang sa utak ko din naman, hindi ako sure kung makakapagsuot ako ng gown. So, sabi ko, yung blue, kung saan, kasi favorite ko talaga yung blue, I feel beautiful kapag suot ko ang color na blue. Kaya sabi ko, mag-blue na lang tayo sa prelim. How much total mo na gastos? Alam nyo, sabi ni Atisa sa isang interview niya, napanood ko, parang kailangan mo magkaroon ng almost $500,000. Pero, depende po yun. Totoo naman na kailangan may ganun kang hawak na pera. Pero depende po yun kapag may support ka galing sa local, sa province na nire-represent ninyo. On my side, since laban ko naman to, gumastos po ako siguro mga 7 digits. Tama? 7 digits. Pero guys, kasama na yun lahat. Pero kung isipin yung gastos, masakit talaga sa bulsa, masakit sa utak, masakit isipin. Minsan, since hindi tayo nanalo or hindi man tayo nakatungtong sa top 12, medyo masakit talaga siya. Tapos iisipin mo yung gastos. Pero aside from gastos, ang dami din kasi talagang learning. So, aral na nakuha ko sa MEPH. So, worth it naman siya. Tutuloy mo po ba ang pag-represent ng province natin? Actually, guys, depende. Pero yung utak ko, yung heart ko, gusto niya talagang i-represent. Ngayon, mas na-realize ko kung babalik po ako sa national pageant, kailangan ko talaga ng backup. Hindi yung ako lang mismo. Kasi ang hirap lumaban na sarili mo lang yung dala mo. Dapat may kasama kang kakampi. And kung babalik man ako, depende kung sasapartahan niyo ulit ako. Feel nyo nung nakapasok kayo ng top 24 at nung dito kayo nakapasok ng top 12? Ang dami ko pong nakikita na page na nakakasama tayo automatic sa top 12, top 6, ganito, ganyan, etc. Pero nasa utak ko, it's still a competition. Yung top 24 talaga, I'm still praying na sana matawag yung Oriental Mindoro kasi I'm not sure pa din po kung makakapasok tayo. Kasi ang dami talaga. Kung napapanood nyo, kasi syempre, yung mga viewers natin, may mga top 5, top 10, top 6, basta may mga top sila. And then, sa side namin, hindi namin alam. Kasi we're just normal sa likod ng camera. We're just normal, like a simple group of friends na nag-uusap lang backstage. Kung sino si Rachelle, yun lang yun. Pero pag like si Chelsea, ibang-iba siya. Kung kausapin mo siya personal, hindi mo makikita na ibang tao siya sa stage. So, hindi namin maisip kung sino yung papasok. Kaya, nung top 24, nagpipray talaga ako na sana makapasok. And luckily, nakapasok tayo. Sobrang saya nun. And sa sobrang saya, andun na rin yung kaba and pressure. And pagpipray pa din, malala, na hoping na makapasok tayo sa top 12. Pero alam niyo, sa swimsuit, bago magtawag sila ng top 12, I did my best. Pero ang dami pa din kasi din talagang kailangang i-workout. So, hindi din tayo pinalad. So, masakit talaga siya. Sad siya. Kasi alam niyo yung parang onti na lang eh. Onti na lang, top 12, top 6, tas yun na. Pero still, hindi tayo nakuha. And palagi ko nga sinasabi ko, walang rejection, only redirection. Maybe may mas magandang plan pa sa atin.
to inspiration sa national costume? Actually guys, yung not cost ko, hindi talaga siya yun. Ang unang plan ko is manananggal. Kasi parang sa utak ko, nagpi-play na ako ng lakad ko, tas ini-emote ko na siya na manananggal ako. Pero nung habang tumatagal yung proseso, nagulat kami kasi naging mambabarang na siya. Ang laki ng pagkakaiba, mambabarang and manananggal. So, pero, nung nakita naman yung result, and kilala naman po talaga ang Oriental Mindoro sa madaming mabarang. So, okay na yun. Kaya wag niyo akong awayin kasi baka mabarang kita. Hala! What's your favorite challenge? My favorite challenge, wooling. Yung challenge na wooling. Like, kasi rarampa lang kami doon, i-emote kami. And syempre, yung mga runway challenge. Kasi sa sobrang dami naming activities, bihira din kaming ilabas ng MUPH sa crowd, sa public. So, kapag may runway challenge, yun yung mas nagiging tumatatak sa utak namin. Story behind the tourism video. Story behind the tourism video. Na-shoot namin ang tourism video for almost 3 days only. As in, 3 days lang. Like, gigising kami, uwi kami madaling araw. Uuwi kami siguro mga 10 p.m. Tapos gigising kami madaling araw, another shoot ulit. And katatapos lang ng shoot namin, may lagnat na ako. May sakit na ako kasi sa sobrang pagod. Tapos hindi naman, yung temperature naman dito sa Pilipinas, sobrang init and then madalas umuulan. So bumabagyo pa nung time na yun. So talagang mix yung, like halo-halo yung nararamdaman mo, kaya nagkasakit tayo. And nag-voice over ako, may sakit ako. Actually guys, iba po talaga yung team ng tourism video. Pero guys, like may deadline na daw, ganito ganyan. So medyo talagang nangarag yung buong team namin. Yung ending ng video, masaya ako and I'm happy. Nakita ko kasi na naipakita ko yung ganda ng Oriental Mindoro dun sa video. So sabi ko, maganda siya. And sobrang excited ako mapanood. And nung napanood ko, luckily, nagustuhan ng maraming tao. So, thank you po. Your stand on so-called shady caption of yours about the coronation. Oy, grabe kayo ha. Alam niyo, nagulat ako doon sa video na yon. That video was posted, hindi pa nakukoronahan si Atisa. Parang nasa Q&A pa lang nga sila eh. Nung hindi na ako nakapasok ng top 12. Ako para mag-relax, maghawak ng phone, kamustahin yung pamilya ko. Hindi na ako nanood. Tapos nakapost na yon, hindi pa natatawag kung sinong panalo. Parang kinabukasan nagulat ako yung mga comment ng tao, parang, oh my God, ano to? Happy ako sa lahat ng nanalo, sa lahat ng nakapasok, and masasabi ko na lahat ng candidates talaga deserving makapasok. And binago ko yon. Actually, yung caption na yun, binago ko. Ang caption ko nung una is kain tayo. And na-misinterpret ng tao, since hindi naman nga ako ganun kakilala ng ibang nanonood sa akin or ibang nakakakita sa akin, pinalitan ko ng tagline ko, which is yung kain tayo, is tagline ko din naman talaga. Pero mas nilinaw ko na tagline ko yun, na para tara kain tayo, na-miss ko tong sabihin sa vlog ko, para mas maunawaan nila. Yung iba, hindi pa rin na-gets. Pero ayun, basta walang issue at all. Atisa and I, okay kami. I can say that. And I can prove that. At one point, did you ever think to just give up on MUPH journey? Give up sa MUPH journey? May time, yes. May mga time talaga na parang lahat naman. Kasi may mga time na oo. Siguro one time or twice lang siyang nangyari. Kasi mas naisip ko na this is once in a lifetime and ang daming nag-iisip or naghahangad na makapunta sa ganung posisyon. And nandun na ako, so bakit pa ako manghihina, 'di ba? So parang, yeah, naisip ko, pero mas nakaisip din ako ng reason to fight and to stand up again. How did you face the social media platform with Manny Bash? Alam niyo, may mga comment din naman kasi talaga na katanggap-tanggap and yung iba din talaga, hindi mo malulunok. Pero, again, nasa mundo kami ng social media, pinasok namin kasi na-realize ko din na kapag pumasok ka talaga sa national pageant, especially yung MUPH, dapat open ka sa negativity, sa bashing. Kasi grabe yung expectation sa mga tao pagdating sa beauty queen, lalo na kapag MUPH. So, mas naging open ako. Bakit hindi na lang kayo maging masaya na may kandidata na nasa Miss Universe Philippines stage na dati nandito lang? Alam niyo yun. May nabasa pa ako na parang magbarangay ka na lang or umuwi ka na lang sa Dubai. Parang ayaw pumasok sa akin yung negative na meron yung ibang tao. Gaya nga po ng advocacy ng Miss Universe Philippines 2025, love above all. Did you ever join MUPH or any pageant again? Again, sabi ko kanina, gusto ko din talaga sumali ulit. Pero sasali ako kapag alam kong kaya na ulit. Pero sa ngayon, focus lang muna ako sa work na meron ako, sa work na naiwan ko.
Kasi ang dami ko pang gustong gawin at ipakita sa inyo as a content creator and as an OFW. Para naka-close yung door and open pa rin siya for possibility na makatungtong ulit tayo sa national stage. So, yun lang. Again, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta. This video po talaga ginawa din namin. Ginawa ko para din magpasalamat sa mga taong hindi ko na-expect na naniwala at lumaban kasama ko. Basta, sobrang thank you po sa inyong lahat. And hopefully, soon kapag bumalik tayo ay magkakasama tayo at mas doble pa po yung dami na meron tayo. Sa mga nanonood po ng vlogs at sa mga pageant fans at syempre sa lahat ng OFW na naniwala, maraming salamat po. So guys, since tapos na po ang journey natin sa Miss Universe Philippines, tayo po ay babalik ng Dubai. Hindi natin pwedeng iwan ang Dubai and yun po yung sigurado ako. So ngayon guys, hanggang dito na lang. That's it for today's video. Thank you so much for watching. Until our next vlog. Bye-bye!